Good morning mga ka-senior. Today nandito tayo sa Mercado del Lago dito sa Taguig. And today we're going to explore this highly urbanized but with a small time charm na city ng Taguig. So alamin natin ang mga attractions ng city ng Taguig, mga heritage attraction, mga natural attraction at ang napakagandang lake kung saan nakaharap ang Taguig. E tara na, samahan niyo ko as we explore the city of Taguig. Let's go! Pinagpala ng dakilang lumikha, may bagong pag-asa sa hangaring dakila, sa mahal kong bayan. Ialay nating lahat dapat na paglilingkod, Taguig ay sasagana. Taguig, magmaliwan ang lahat, di ka malilimot. Bayan kong sakal dilag, sa'yo ko nadarama. Taguig ay paunlarin ang aming hangarin. Bayan kong Taguig, wala kang pagmamalim. Taguig, magmaliwan ang lahat, di ka malilimot. Bayan kong sakal dilag, sa'yo ko nadarama. Taguig ay paunlarin ang aming hangarin. Bayan kong Taguig, wala kang pagmamalim.
sumakay sa boat at tayo maglilibot ng Lagor kay Bay. Laguna Bay. Bay. Tayo galing. Tayo ay uwi na. Merong mini island, no? Sa gitna ng lake pa, no? At may mga tanim na banana. Ano pa ba yun? Kawayan at olive tree yata yun. At may ibon, no? Ito, may labasan pala, oh. Technically, nasa ano yung line. Eh, paano kung... Palabas na tayo ng Laguna, di ba? Ito na yung outlet. Wow! Ito, nasa lawa na tayo ng lake. Pero ano sa tubig, nagulat ako. Hindi ito yung image ko ng Laguna, di ba? Malinis to. Itong portion na to sa Taguig. Depende eh, kasi pag malapit ka sa mga tributaries, yun, Pasig River, madumi doon. Pero may tributary dito, di ba? Sa Napindan. Napindan, saka Taguig River. Taguig River. Hagonoy River. Ang nawala yung Pateros River, yung... Pinabayaan nila eh. Oo. Actually, yung Pateros River is part of Taguig River eh. Ang Taguig River kasi nagsisimula ng Puting. Tapos, natatapos dito sa Lawa. We're now at Laguna Lake or Laguna Bay at on the Mega Bay Road. Today, papunta tayo sa Napindan Lighthouse. Ito yung yan ng Pasig River. Nala Pasig River natin yung Pasig River Lighthouse. So, masasabi sa during the Hurricane. So, pupuntahan natin. Ang tubig, may flooring yan eh. May floor pa yan sa baba eh. May luma kami litrato yan eh. Mga tubig. Lighthouse. Dati may to sir eh. Nasira na. Lighthouse. Ito, bahay to eh. Ito to. Parang warehouse.
ng Laguna de Bay. Yan, no? Matagal na rin itong lighthouse na to. Ito yung nasa opening ng Pasig River, yung nasa likod ko. Nabanggit daw ito sa News Rizal sa kanyang mga pagsusulat. Dahil nung araw dumadaan ng mga boat from Manila to Pasig River, and then labas ng Pasig River. Ito yung nasa Bukana. And then finally papunta ng mga bayan sa Laguna de Bay. Galing, oh. At least nakita natin, oh. Ganda na reflection, oh. Okay. Bukan nating sumampa. Ito yung loob ng lighthouse, oh. Yan. And then, kasama natin. So ito, nasa dulo tayo ng Pasig River. So, ito ba umiilaw ba ito sa gabi? Yes, gumagana yan. Gumagana yan. So, ano Solar lang. ano niya, anong, di ba meron siyang, yung parang trademark na ilaw? Hindi natin ano. Pero ang namamahala niya Coast Guard eh. May signal kasi yan. Lahat ng lighthouse sa buong Pilipinas, may sariling signal. Merong 1-1 black, 1-1 black. Para, Dati yan, hindi, ano yan, gasera lang. May light keeper kami talaga eh. Tapos 1980, natigil na yon nung namatay ang ano, ang Pasig. pero base sa research nyo, kailan nag-start yung lighthouse na to? Sa amin, 1957. Before that, sa Pano Rizal, merong... May mga sinasabi yung matatanda na nadat na nila. Yung mga edad 90 na matatanda na research namin noong 1995. But this particular lighthouse, mga 1957. 1957. May old photos kami nito eh, 1957. 1957. Tapos may bahay pa to. May bahay puyat kung Ito tawagin. siguro. Sa lighthouse keeper. Tapos ano yan, ang tubig niyan, Baba. may flooring pa to eh. Tumaas ang tubig ng lawa pero silted na. Bumabaw naman siya in terms of ano. Kasi siyempre yung sediments nang galing sa buong Pero nung yung claims na nagbi-meeting ang mga katipunero nito, may lighthouse na. parang wala pa. Parang wala pa. Pero may island. Pero may island. Itong island. So itong island na ito, Yan yung island. matagal na itong island na to? Matagal na, nadyan yan. Kumbaga, ano yan eh, sabi ni Jed Velasquez ng Pasig, na dito talaga dahil strategic. Ano pangalan ng island na yan? Walang, Napindan Island lang yan. Napindan Island. Okay. Kasi nasa mouth siya ng Pasig ng Laguna de Bay. Diba? Nagsasalubong siya ng... Parang confluence. Oo, Confluence. confluence siya. Tapos, andyan yung San Mateo River, Marikina River, andyan yung Taytay River, Binangonan. Kailan sinementohan to? Ang ano? Ito, ano lang to, 2018-19, during pandemic. Anong purpose? Ang purpose niya, nag-erode eh. Dati kasi yan, 2 hektarya may higit. Hanggang naging 1 hectare na lang. Baka mag-disappear. Mawala. Sabi namin sa city government, ano yun naman? Ayun, binadgetan naman. Kami lang ang tanging simbahan sa Diocese ng Pasig na gumagamit pa ng lumang kampana. Hindi eh. Bell power. Hindi, wala nang... Hindi suni ko yan. Suni ko yan.
ako nakapag-anak na sa kasal dito. Ito po yung maikling kwento na tawag dito, summary na simbahan. Okay. So, Actually, hindi ba original na ano to eh, na bato eh, di ba? Ano lang to eh. it's a Piedra China. Pedra China. So, these are... Lapida yan eh. No, yung Counterweight. counterweight sa mga barko na nanggagaling sa China. So, that's why they call it Piedra China. Iniiwan na dito dahil kung di nyo nalagyan na counterweight, masyadong magaan. Masyadong magaan. Eh, pagbalik, puno na siya ng kargamento. So, hindi na kailangan, Wala siya mga... Piedra China pala. 1987 to naging archdiocese. Present, no? Wala doon. Ito si yung may ano dito eh. Si Patero na Patero. Ay, nag-paint. Pangalan nito? Papal chair. Ilan lang simbahan na meron ganyang papal chair. St. Joseph to. Mama Mary. Pero ito original lang to eh. Adobe ng Guadalupe. Oo. Dito sa plaza. Tingnan mo ito. Siya pinatayo ng Pero boy pa si Quezon? buhay pa si Quezon, sitting president siya noon. Bakit Pero ang yung... original purpose niyan, para sa first year anniversary din ng Commonwealth. Pero na-inaugurate yan February 1937, February 17. Sabi, na dito daw si Quezon, pero nung na-trace namin, nasa America siya. Okay. Cemetery. Dito pinapaspasan sa tapos dito siya gaban pipindis. O, 11 steps, oro plata Kaya mata. sa mata to Bakit? ano eh. Plata pala, plata. Apartment type na. Wala na yung individual na. Meron pa rin.
natin itong bahay ni Manalo. Felix Manalo. Mga so, yung mga positive na guerrilla dito ito, No. mga pinagpetyahan lang dito sa Ayabay. 300 yung na-identify na positive na guerrilla member. Hindi na lahat yung nag-call sa dyan. Walang nakabalik. Okay, patay lahat? Ayan sila. Ay, yung mga nakasulat na pangalan doon. Tapos, sila lang yung ito lang yung O yung Aglipayang Church sa tabi ng Catholic Church. Structure na simbahan. Ito yung nakawayan, tapos ito na yung talagang kawayan talaga. Yung nandyan. Kaya, yung race na lang po na yun ang natin original dyan, saka yung si San Juan, saka si Mary. The rest po, nabago na. Tapos po, ang kukuhan po natin, original pa rin po. Kawayan talaga. Yung kawain, 1960s pa itong kawayan. 1969 po. gawa ng tipas yun. Tipas, Taga-tipas din po gumamit yun. Bakit damba ng kawayan? Sinabi po ng mga nung ni Father Bilyote nung dumating siya dito dahil naggala muna siya sa katipasan at nakita niya na ang mga kinabubuhay ng tao lalo na ang mga mangingisda puro kawayan ang gamit. Kaya niya inilagay dito ang kawayan dahil kasi na rin para naman sa ang mga tao ay talagang mapalapit sa simbahan. Ang mission ni Father Ben Bilyote ay ang simbahan ay dalin din sa pamilya ng bawat katipasan. Hindi kumpleto siyempre ang Taguig kung hindi tayo bibisita Tipas, the original Tipas Bakery. Yan, no?
Meron pa rin. Sa oven toaster, handmade. Pwede ka na babasa yan. Diretso na kagad sa kahon. Yung logo na po yan, tribute po yan sa kopya queen namin si Inang Belen. Siya po yung nag-umpisa nitong lahat ng kopya duties po dito ng magkakapatid. Kailan nag-start yung... Ito po kasi dito, wait lang, sorry po, nakalimutan ko. 1965 po yung baby po mismo, pero hindi po yan yung kopya po agad. Mga 1988 po ata yung start po sa kopya po dito. Why Hopia? Bakit nag-shift into Hopia? Nagkaroon po ng opportunity ng lola ko na may na-meet po siyang baker na nagturo po sa kanila ng kopya. And Na sabi po kasi parang interested po siya na, malakas ba yung kopya? Tapos, yun po, nagkaroon po ng opportunity na turuan po yung master baker niya. Tapos, yun po, dire-diretso na po. and how did it... parang wildfire na sumikat itong itong box na ito kahit saan. Yan Mas gusto TV po nga to. ng Ha? consumers po No. yung box. Paano yung naging distribution system at biglang dumami yung nagbebenta ka? No? Kasi po yung iba po, dati po kasi parang nag-start na po siya ng small lang na paunti-unti lang po. Word of mouth. And then meron na din po, yes po, meron na din po bilang from Cavite, from Oh, provinces na oh. talagang pupunta po Oh. dito na dumadaan Yun- po para bumili ng home yung and the- then mag-resell din. The best marketing, wala kayong ads, wala kayong... Before po wala. Ngayon meron na. Wala po talaga. Yung pre-pandemic, wala po kaming Facebook page, wala po Wow. kaming ganun. More on text and calls po. Walking diretso po dito yung mga It's the best marketing, word of mouth. Yes po, we have Ang masarap talaga eh. Masarap talaga. Hindi ka yung... Nakuha niyo yung lasa ng masa eh. Tsaka it's the hope yung Pinoy, yung parang... Ang aim po kasi ito, parang ang aim po kasi nila is to provide this product po na affordable compared sa other competitors. Pero hindi po nila parang hindi po kami nagtitigil sa ingredients. Premium ingredients po. Pinag-use tayo po. And then, para po, affordable po siya. Yun, para po mabenta, mabili ng masa. Ginawa po siya affordable. Yan. Meron po yung mga pastillas po na Gumagana na ba yung tibay niyo? yes po. Pero kasi, seasonal po siya. Kabila yun eh, no? Sa farm. And then okay, pastillas. Hindi ko alam nga po kaya pwede na aside from pastillas. May pinya. Cotton candy. Bubble gum Hindi wala. ko pala ilagay na karami na pala develop yun na product. Yes po, bali, itong pastillas, best seller po namin yung tea and isa po yung yema. Hello ulit mga kasiyer. Katatapos lang ng ating exploration ng Taguig City at meron pa tayong goodie bag. Salamat sa Tipas Bakery at tayo binigyan ng masasarap na hopya. Yan, oh. So, hindi kumpleto ang pagbisita siyempre sa Taguig, sa Tipas. Kung walang, ito yung iconic nilang Tipas hopyang ube at hopyang munggo. So, naging maganda ang ating lakad ngayon at ang dami nating napuntahan na mga tinatawag ko parang mga sikreto na magagandang lugar na andito lang pala sa Metro Manila. Una-una nagpunta tayo sa Mercado del Lago ng dito sa Taguig. Ito yung mga floating hut na naandun nakaharap sa Laguna de Bay. At napakalinis na ngayon ng portion ng Taguig, yung nakaharap sa Laguna de Bay. Ang linis ng tubig. And then, in-explore natin ng Laguna de Bay from Pasig, from Taguig. And then, pinuntahan natin ang another secret place
sa Taguig. Ito ang Napindan Lighthouse. Ito naman matagal na, panahon pa ng Kastila. Pero yung current lighthouse was built around 1957, 1950s. Ang ganda niya dahil ito lang yata ang bukod tanging lighthouse sa May Lake. After that, after the trip sa Napindan Lighthouse, tumungo naman tayo sa Minor Basilica ng St. Anne. Ito yung sa pinakamatandang simbahan, this side of Metro Manila. Mga 1500 pa yung original church. Naikot natin, nakita natin na ilang mga sikreto rin ng simbahan. May mga pinuntahan tayong portion ng simbahan na galing pa sa original, tsaka yung mga bato niya is galing sa Guadalupe, yung matatandang bato. So from the church, pumunta tayo sa Plaza Quezon. Ito yung park dedicated to Manuel Luis Quezon, at ito ay ginawa ng buhay pa si Quezon. And then from there, may nakita tayong mga lumang bahay. Pumunta tayo sa lugar kung saan pinanak si Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo. And then after that, pumunta tayo sa another park, the Bonifacio Park, kung saan pala dito hinuli ang mga 300 mga residente ng Taguig noong panahon ng giyera, at sila sinona. At hindi na natagpuan ang kanilang mga ang kanilang mga silang buhay after that zona. Inikot din natin ng napakagandang simbahan, ang dambana ng kawayan. Karamihan sa mga upuan at ilang sa altar are made of bamboo. Nakita rin natin na katabi niya yung simbahan din na Aglipay, at katabi rin yung the second oldest Iglesia ni Cristo Church. Pumunta din tayo sa Simborio, at ang pinakahuli natin, pumunta tayo sa Tipas Bakery, at in-explain sa atin kung paano nag-umpisa ang Tipas Bakery. Ito na ngayon ang pambansang hopya, at lahat ng umuwi ay gusto may bitbit. So with that, I'd like to thank my friend for taking us around Taguig. Napakaganda ng Taguig. Hindi na tayo pumunta sa other side of Taguig, the richer side, the BGC side. Pero may mga old photos naman tayo na pwede natin ipakita. So maraming salamat sa panonood. Pasyalan nyo ang Taguig at marami kayong madidiscover. So maraming salamat sa panonood. Tabay Walio Pen. Until our next vlog. See you soon!